Magandang araw mga kaibigan. Marami ang nagsasabi na itong si Fair Lady Maharlika ang modern day Gabriela Silang. Kilala si Gabriela Silang na super tapang, walang kinakatakutan, even death. Kaya tinawag siyang Henerala noong panahon ng mga Kastila. Itong si Maharlika, kilala rin na matapang at walang kinakatakutan. Una ko siyang napanood before election last year, yung unang vlog niya. Sabi ko, grabing tapang ng babaeng ito. Sabi ko, ito na ang pinakamatapang na vlogger na sumusuporta kay PBBM. Then, kahit hanggang ngayon na kumukontra na kay PBBM, bumaliktad na ang ihip ng hangin, ganun pa rin, super tapang, walang tigil ang kanyang bunganga. Kaya nabigla ko, 2 days ago, o kahapon lang, sa isang vlog niya, bigla siyang nagsabi nga, aminin ko sa inyo, kinakabahan din ako, may kinakatakutan ako. Ganon sabi niya. Napatulala ako at nakinig ng maigi. Ano bang kinakatakutan nitong Henerala Gabriela Silang? Tapos sinabi niya, alam nyo, noong Agosto, sabi niya, last year nung magsimula na akong bumatikos, nagkinabahan ako, nagduda, nag-alala. Dahil takot ako. So, kanino siya takot? Takot kay Kuting Jahas? No. Sabi niya, takot ako sa mga pinklawan. Ano na lang ang sasabihin nila kung yung PBBM na halos magkandara pa ako sa kadidepensa, kasusuporta, lahat na lang ginawa ko para kay BBM. Yaw-yaw ako ng yaw-yaw, lahat ginawa ko para manalo siya, suportan siya. Ano na lang ang iisipin ng mga pinklawan at ngayon binabatikos ko na ang aking sinuportahan. Yun ang aking kinatakutan. Napatawa na lang. And mas lalo kong nakita ang kanyang real na pagkatao. Very honest. At alam ko, totoo yung sinasabi niya. Kasi ganon din ako. Nagsimula akong magbatikos, pero more than 1 month ago. Yung talagang todo batikos na sa PBBM admin. Bago lang ako. Yung pinagdaanan ni Maharlika, pinagdaanan ko rin yan. Yung nag-isip na, kasi kilala akong pro-BBM. Lumaki ang subscription ko, dumami ang subscription, tumaas ang viewership ko sa YouTube vlogs ko mula nung nagkalye survey ako last year in support to BBM. Tapos bigla akong kakambyo. May nabasa nga akong comments the other day. Sabi, talagang nabigla. Hala, General, di ba pro-BBM ka? Bakit nag-iba ka na ngayon? Nag-iba na ako ngayon. Iyon. So, ako ito, yung marami kong followers noon na alam nilang pro-BBM ako at ngayon naging, hindi ko naman sabihing anti-BBM, ano lang ako, kontra sa mga maling ginagawa. Kasi kung
yung mga magagandang ginagawa ng administrasyong ito, pinupuri ko naman. So, parehas kami ng kalagayan ni Fair Lady Marlica. Nag-isip ako ng masinsinan, ano ba? Magbatikos ako? Hindi. It's a struggle. Kaya may panahon na tumigil ako sa political vlog ko dahil very toxic na ang nangyayari. Nakikita ko. At nung hindi pa ako nag-decide na magbatikos, tumigil na lang ako. So it's either I shut out my mouth or I open my mouth wide. So nung nakikita ko may kamalian at ayokong magsalita, di tigil sa political vlog. So nag-concentrate ako sa charity vlogging, Word of God, health tips, mga experiences sa buhay. Hanggang dumating ang punto na hindi ko na makayanan. Pag may kinikim-kim ka pala sa dibdib, yung may nakikita kang kalokohan at wala kang gagawin. Ako, nakukonsensya na ako. Evil triumphs when good men do nothing. Tapos yung aking kaibigan, sabi niya, Johnny, yun, binanggit niya yan, evil triumphs when good men do nothing. Nandyan ka na. May platform ka na. Ituloy mo na, mag-ingay ka. Yes, sir. Mag-ingay ko. So, kinalimutan ko yung takot ko. Just like Marlica. Bahala na kung anong sabihin nyo sa akin. Ganon yung desisyon ni Marlica, yung kanyang vlog. Kaya kayo, mga palangga, mga pinklawan, mahal ko kayo, sabi niya. It does not matter now kung anong color natin. Which is correct. So, ngayon, nagkakaroon na ng bagong alyansa, yung mga pinklawan na ayaw kay PBBM noon at ang mga nabudol-budol, biktima sa budol-budol, yun na yung bagong alyansa nakikita ko. So, marami ng pinklawan na nanonood kay Marlica and I believe marami na rin. Kasi ayaw nila kay PBBM, nakikita nila na he will not make a good leader kaya hindi nila binotohan. Nabudol tayo, binotohan natin. Ngayon, hindi magandang ginagawa. Di, huwag natin siyang suportahan dahil sa kanyang magandang ginagawa. So, yun po, yung takot. Normal lang po yung may kinakatakutan tayo. So, ako, yung takot na mamatay, takot na kung anong gawin nila sa akin, dahil itong pagbabatikos ko, nandyan yan. Hindi ko naman mai-deny na anytime, something bad may happen to me. Kasi, binabangga namin ang pader. So, salamat sa mga nagmamalasakit sa akin nga mag-ingat ka, General. Yes, nag-iingat po ako. Kaya lang, no amount of pag-iingat. Pag panahon ko na, yun na yun. But kung dumating na ang aking panahon, I have that assurance. Yung tamang takot, yung verse sa Bible, sabi, huwag niyong katakutan ang sino mang makapatay sa inyong katawan. But after that, wala na silang magawa. Ang dapat katakutan ay ang Diyos na may kapangyarihan na dalhin ang inyong kaluluwa at espiritu sa lake of fire o impyerno. So, mine is fear of God. Yan po, si Haring Solomon, yung libro niya sa Ecclesiastes, ikininto niya yung kanyang karangyaan, kanyang success, material wealth, na siya ng pinakamayaman, pinakamarunong, and everything. But despite sa kanyang success, sinasabi niya, life is meaningless. Wala. It's nothing. Bakit? Dumating yung panahon na napalayo siya sa Diyos. Yung kanyang buhay, sinunod niya ang kanyang sarili, pleasure, material things and everything. Napalayo siya sa Diyos. Kaya sinasabi niya na life is meaningless. Kaya lang, at the end of his life,
nag-repent siya, bumalik siya sa Panginoon. At ang kanyang conclusion, let's conclude the whole matter. Fear God and obey His commandments. Matakot tayo sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. This is the whole duty of man. Yun po. So, kung may mensahe man na maiparating ko sa inyo is, ang dapat nating katakutan ng Diyos, okay, sumunod tayo sa kanyang utos. Yun po ang ating purpose in life. And at the end of our life, pag kunin na tayo ng Panginoon at na-surrender natin ang buhay, nag-ABC po tayo, naniwala tayo sa gospel ng Panginoon, inamin natin na tayo makasalanan, naniwala na yung death and resurrection ng Panginoong Hesus ay yun ang kapatawaran ng ating kasalanan. At nag-commit, nag-surrender ng buhay natin sa pamumuno ng Panginoong Hesus, then we can be assured of going back to God in heaven. So, nothing to worry. Salamat po sa inyong panonood.